kaya ka nag-nursing para talaga mag-abroad? Nag-nursing ako dahil ayoko nang maulit. Yun ang nangyari sa tatay ko. Na, in case of emergency, sana May alam kang Agapan. medical. may struggle ng konti na sana kahit CPR nagawa namin nun. Na hindi mo rin iisipin na magdalawang isip na itakbo siya sa ospital kasi meron kayong emergency fund. May kaalaman. Nung nag-abroad ka, struggling ang family. Unti-unti konti nakakabangon. Kasi yung pangalawa kong kapatid, nag-abroad siya na una bago ako. Tapos, 2014 ako nag-abroad. Nung 2015, bigla siyang, nagkakwentuhan lang kami. Sabi niya sa akin, habang buhay na lang ba akong ganito? Isa siyang DH sa iba't ibang bansa. Then, inano ko siya. Dating hold-upper? Hindi ba? Domestic hold. Domestic helper. helper. Kasi yung kapitbahay namin, DH, dating hold-upper. Dati. Pero ngayon may ano, Okay na siya. may factory. Ang nagbagong buhay. Oo. Lahat ng nanakaw niya, naipon niya. May Binibenta factory. ngayon. Oh. Tinanong niya yung sarili, habang buhay na ba akong domestic helper? Apo. Kasi hirap na rin Apo. siya. Kaya naisip mo, tutulungan mo siya. Tutulungan ko That's siya. why you went abroad para mag-nurse. Yes po. Kasi mas magandang oportunidad Opo. doon. So, yung tanong ko nga kanina, yung estado ng buhay nyo ngayon, sabi mo, different sa 10 years ago kasi mas maalwal na ang buhay. Umabot sa puntong mas okay na. Kaya lang yung mga pagsubok hindi natatapos. 2019, na-aksidente yung pangalawa kong kapatid. Nakagraduate na sila eh. Yung pangalawa kong kapatid, tsaka yung sumunod sa akin. So feeling ko nung time na yun, uy, malapit na. Malapit na siyang graduate, may makakatulong na sana Yes sa'yo. po. Kaya lang na-aksidente. Yan po. Diba? So, naudlot yung pag-asenso sana ng correct. kapatid din. At Kasi diba, kung lahat sila aasenso, mas madaling tulungan. Correct. At makakapagpahinga rin siya. Kung Correct. kahit Katuwang paano. na siya eh. Eh, may ipon na rin sana siya noon. Kaya lang yung ipon, mapupunta dun sa pangangailangang medical nung kapatid mo. So, parang Naubos talaga. naubos ulit. Naubos ka. Ubos. Pero, di ba, kaya ako nga ginawa yun kasi ayoko mangyari na magdalawang isip itakbo sa ospital. Yes. Buhay yung kapatid ko, salamat. Sabi ko, kikitain lang yung pera. Oo. Pero nung mga first year ko as OFW, bigla akong naisip, ako kaya, kailan ako gagraduate Saan? sa pagiging breadwinner? Bakit gusto mo ng graduate sa pagiging breadwinner? Nagiging tanong ko lang din kasi siya sa sarili ko na noong mga unang month ko abroad, And then now, gusto mo na bang graduate sa ano? Sorry ha? Siyempre naman. Okay. Ngayon, ang tanong ko, bakit gusto mo na? Sabi mo, kailan ako gagraduate? Bakit gusto naming maunawaan? Anong pinanggagalingan niya? Kasi maraming breadwinners na okay sila kahit parang Habang ako buhay. ngayon, di ba? Kahit hindi ako graduate sa pagiging breadwinner, okay kasi ang dami kong biyaya ngayon na pwedeng i-share sa pamilya ko. Kayang-kaya pa. Yung iba oo. naman, pagod na kasi at hirap na. Ikaw, kaya gustong graduate na Gusto ko dahil... nag-graduate kasi nagsimula ako 10 years ago. Matanda na pala ako. Wala akong matandaan na nangyari sa akin kasi nakulong ako dun sa responsibilidad na inako ko para maging breadwinner. Ngayon gusto ko naman, baka pwedeng Ikaw naman, sarili ako mo naman gusto ko naman gawin kung anong gusto kong gawin sa buhay. Ano bang gusto mong gawin? Yung gustong gawin na maging responsable na yung mga kapatid ko para hindi na sila iisipin ng nanay ko. Kasi kung ako lang naman at nanay ko, pangako ko yun sa kanya eh. Namatay yung tatay ko, ako bahala sa iyo hanggang sa pagtanda mo. Kaya na ba nila maging responsable ngayon? Sa ngayon po, hindi talaga pa. Pero nakikita kong sinusubukan nila. Kaya recently nagve-vent out ako sa kanila, sinasabi ko, kung kailangan nyo ng suporta, hanggat kaya ko, magsabi kayo, ang gusto ko lang sa inyo manggaling. Sa inyo manggaling. Kasi kung pagod na ako sa i-direct yung buhay nyo, baka by this time, kaya nyo nang i-direct yung sarili nyong buhay. That's the problem. Kaya ka napapagod.
because you were trying to direct their lives. You didn't have to do that. Huwag mong yun ang hirap di ba? Yung iaayos natin yung buhay ng ibang tao. Di ba? Hindi Hindi na rin natin obligasyong iayos ang buhay ng ibang tao kasi sila ang may-ari nun. Sila ang dapat mag-ayos. Pwede ka lang tumulong, Mag-advise. umagapay, pero yung ikaw mismo ang gagawa nun, yun ang napakahirap. Kaya hindi mo ma-direct ang buhay mo kasi busy ka directing other people's Yes. lives. Ikaw may direction ka, hindi mo masya matahak kasi tinatahak mo yung buhay na dapat sila ang gumagawa. Yung buhay nila. 'Di ba? May mga iba talagang hindi able kasi kaya kailangan mo silang nandoon ka, 'di ba? Kunyari, Yeah. nagkaroon ng kapansanan, na disgrasya talaga, nagkaroon ng karamdaman. Gustuhin man nila, hindi nila kaya. Kaya kailangan mo nandoon ka almost all the time. Okay yun 'di ba? Talagang sasabihin mo, sige, Maiintindihan ako mo. nang bahala. Pero ang hirap kasi, ang hirap kunin ang obligasyon, kunin yung responsibilidad na ikaw ang magtaguyod ng buhay ng isang tamad. 'Di ba? Yung isang tamad, At hindi yung mo dapat siya responsibilidad. hindi mo responsableng buuin ang buhay ng isang tamad. Hindi ko sinasabing tamad yung mga kapatid mo, 'di ba? Bigyan mo din sila ng anong pagkakataon na matakot para tumayo, masaktan para gumalaw, mahirapan para magsimula. Katulad mo, pumunta ka sa ibang bansa. Pagsapalaran ka dun Pagsapalaran ka, oo. Actually, nag-uunti-unti na nga sila eh. Yung PWD kong kapatid, may maliit na business, nagsisimula na sila. Kaya lang, bilang kapatid, bakit hindi pabor sa kanila lagi yung pagkakataon? Bakit, minsan tanong ko yun, bakit parang napaka-unfair para sa mga kapatid ko? Kasi kung ako feeling ko, kakayanin ko, bakit hindi na lang sabihin mo swerte? Bakit hindi sa kanila mapunta? Hindi unfair ang buhay para sa mga kapatid mo kasi meron silang ikaw. Napakaswerte nila. Pero, you can only do so much. 'Di ba? Tama naman talagang suportahan mo din ng mga kapatid mo kasi nga sabi mo hindi naman nila gusto dahil minalas na aksidente, Yan talaga 'di ba? buhay. Hindi rin naman nila gustong umasa sa iyo pero wala tayong magagawa Saka mahirap talaga ang buhay. Nangyayari. Na mahirap ang buhay na ganun pa, 'di ba? Kaya aasa sila sa iyo. Pero you can only do so much. 'Di ba? Pwede mong isipin talaga ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Pero hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang kapakanan mo. Katulad ng nangyayari sa iyo. Yung parang gusto ko to, pero ayaw ko na. 'Di ba? Yung parang masaya ka ba talaga o hindi? Kasi sa dulo sana maging masaya ka. Importante yun. 'Di ba? Sana maging masaya ka. Sana mahanap mo yung makakapagpasaya sa iyo. Pumunta ka doon at kunin mo kasi yun ay para sa iyo. Yung kaligayahan na yun. Kasi feeling ko punong-puno na siya eh. And you deserve it. Marami kang inaalaga ang mga tao. Kamusta ang mental health mo? May kaibigan ako, hindi alam ng pamilya ko, may kaibigan ako minsan sinasabihan. Plano ko yun this year. Pag uwi ko, thank you. Pag uwi ko, magpapakonsulta ako. Magpapakonsulta ako. Pinag-iipunan mo pa ba yan? Actually, may nakatabi dapat. Pero, Huwag mo nang galawin yun. Kami nang bahala dun sa pupuntahan mo. Bibigyan ka namin ng mapagkukonsultahan, psychiatrist or psychologist kung saan mo gustong pumunta, 'di ba? Kasi kung 'di ba, kung may naitabi ka na tapos baka maantala pa Correct. Yan ay parang sakit sa ngipin yan 'di ba? Pag pinatagal mo lalong sasakit, lalong mabubulok kaya kailangan hangga't maaga pumunta ka na sa dentista. Kaya ngayon, kailangan mo ng kumonsulta. Kung sa palagay mo kailangan mo talaga, gawin na natin at tutulungan ka namin. Maganda yung therapy. Naggaganyan ako. Yes. Maganda yung therapy. Makakatulong para matulungan ka kung paano ipoprosesa yung marami mong nararamdaman kasi parang ang bigat-bigat na. Sa sobrang sikip,
ang dami ng bara, pati iyak mo hindi na makalabas. Diba? Mahalaga yan. Tutulungan ka namin para maiproseso mo yan. Okay? Buti kayo yung pagsasalita niya, hindi niya nga nalalabas ng buong-buo eh. Pinipigilan niya. Para may mapagkwentuhan ka pa. Kasi I'm sure may mga gusto ka pang sabihin, hindi mo nang masasabi sa maraming tao. Ano pang mga makapagpapagaan ng kalooban mo ngayon? Nung tinanong sa akin yan, isa lang yung naalala ko. Gusto ko sanang makapanood ng sine. Sino yun? Perfect. Para sa iba. Minsan ganun talaga eh. Oo, mababaw Kasi nga yun, hindi pero- na siya nakakanood ng Correct. sine. Gusto mo ngayon na? Kailan mo gustong manood ng sine? Siyempre gusto ko yung show mo. Ang pelikula mo. Baka maiyak Buksan mo yung Bluetooth mo, isi-send ko sa'yo. Huwag ka, di ba? Mauuna ka kaysa sa akin. Ay, nako. May pinagtatawanan ng iba. Simple sine, no? Pero kasi wala akong maalala. Kasama ko yung pamilya kong nanonood sa malaking screen. Wala eh. Wala akong maalalang ganon. Simple para sa iba, pero para sa akin, may ibigay yun sa nanay ko. Sama-sama kami manonood tayo. Gagawin natin yan. Alam mo, ang pelikula ko sa December 25 pa. Pero gusto kong makapanood ka na agad. Pagkatapos nito, maraming magagandang palabas ngayon eh. Diba, manood ka na agad. Ayokong ma-delay pa yung mga deserve mo. Tapos manood ka ulit sa Pasko. Sumama ka sa mga black screening namin, isama mo yung buong pamilya mo, iimbitahan namin kayo. Okay? Para mapanood mo yung istorya ng buhay mo. Kasi sa December 25 talaga, istorya talaga ng buhay niya yung mapapanood niyo. At hoping kaming lahat, umaasa kami na pagkatapos mapanood yung pelikulang yun, lahat ng yakap na namimiss mo mabigay sa'yo. Lahat ng halik maibigay. Ang pasasalamat sana marinig mo. Yun ang inaasahan namin na magiging epekto nito sa mga manonood. Kaya, manonood ka ng pelikula ko. Promise yun. Pero bago yun, panonoorin na kita ng pelikula. Tapos kumain ka ng masarap. Tapos mahilig ka daw ng mahilig kasi siyang yung inaalala niya yung mga magagandang ganap sa buhay niya. Sabi mo, di ba? Bibigyan ka namin ng camera. Yun. Kasi gusto niya rin daw mahilig siyang mag-take ng mga pictures, pero wala siyang camera. Kaya binili ka namin ng isang bagong digital camera. 1 terabyte hard drive kasama na dyan para ma-store yung maraming masasayang alaala para pag nanghihina ka, mabalikan mo at manumbalik ang iyong saya. Picture kayo pag nag-movie kayo mamaya at saka pag kumain kayo sa labas, okay? Tapos, sisiguraduhin namin meron kayong masarap na Noche Buena at Medianoche. Picturean mo din yon habang kumakain kayo. Gusto mo yon? Para wag mo nang isipin ano kayang ihahanda ko, di ba? Kasi birthday din ni Mami. Kailan? Sa 24. Yung kapatid ko Saan yung naman, mami birthday mo? niya naman today. Oh, happy birthday sa inyong Birthday po. dalawa. Happy birthday sa inyong dalawa. Bibigyan ko kayo ng kumain kayo buong pamilya sa labas. Bumili kayo ng mga gusto nyong bilhin, damit. Bibigyan ko, dalawa kayo may birthday, bibigyan ko kayo 1.5. Hati kayo. Charot. Happy birthday! Thank you. Mami! Thank you po. Anong gusto mong regalo, Mami? Anong gusto mong regalo para sa Mami mo? Ibibigay ko para sa'yo. Gusto ko. Walang di lalampas ng 10,000. Okay, ulitin ko. Nagbilin Anong mo gusto mong regalo para sa mami mo? Bahay Ibibigay ko para sa'yo. Huwag yung OA, yung sapat lang. Okay. Anong gusto mong regalo para sa mami mo? Ibibigay ko para Naririnig ka sa'yo. namin, bumubulong ka. Gusto ko sanang mabilihan siya ng TV. Kasi Ay, bibigyan kita ng TV. Yung kapitbahay namin, ubo ng ubo. Hindi ba TV yun? Itatabi kita sa kanya. Television na bukas. Television meron ka lang. na. Bakit napapaunod? Hindi sakit. Gusto mo ng TV para sa nanay mo? opo. Gagawin natin Yun ay yung pangarap mo pangarap para ko sa kasi, TV. Mamaya, may TV ka na. Thank you. Thank you. Thank you. Gusto kong padaliin ang buhay mo kahit isang araw lang. Hindi mo naisipin yung TV. Yung kapatid mo, anong gusto mong regalo sa kanya?
sinasabi niya hindi pa siya na-experience mag-birthday sa love ko to. Diyos ko, gusto mong mag-McDo? Sagot ko na yan. Oh, lahat ng mga kaibigan mo, isama mo sa McDo. Pakakainin ko kayo doon. Gusto mo may pamaskot pa. Okay? Happy ka doon? I love seeing you smile. I love to see you smile and I want you to be happy eventually again. Pero mag-therapy ka. Promise? Pangako. We love you. We see you. We honor you. And we will be praying for you. Salamat po. Group hug. Group hug. Group hug. Group hug. Maraming